Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ay, ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. O eto na ha, eto na ang kasagutan sa naghahanap sa 51 billion ni Pulong Duterte. Baka mapahiya kayo na palagi nyo itong i-reason out na binaha ang Davao Region, nasaan na ba ang 51 billion? O eto na, wag kumurap. O, sabihin nyo naman akong fake news. Ay, nako, galing sa bibig ni Pulong talaga ito. O, Bisaya ito ha, pero i-translate ko sa inyo para agad-agad maintindihan nyo. Ha? Okay na. O, sige, let's begin ha. Manood tayo sa panahon na nag-speech si Pulong during niya prayer rally. Yung iba kasi hindi naintindihan kasi Bisaya. Pasensya na sa mga Tagalog dyan. O eto na. Ha? Panoorin natin at i-translate natin para sureness na malaman ninyo. Sige ha, ito na. Na muna. Okay, go. Nung mahadlok man, duhara man na. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Tevez, gi-ethics ka. Dito po ko padulong, sigurado. Ganda man ako ng party list na babae diya. Dalawa lang daw ang patutunguhan sa mga congressman na takot kay Pulong Duterte. Takot matanggal. Oh. Nagtuo siya ako kabalo. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress, ana ako ang gisulti pa ninyo, gibulsang 51 billion. Pagita ng bangko diri. Sinabi nyo, gusto mo ba na mag-hearing tayo sa 51 billion sa Kongreso? Iyon ha, yun ang sabi ni Pulong. Hindi siya natatakot mag-hearing sa Kongreso tungkol sa 51 billion. Pero bakit ngayon wala pa rin hearing? Puro akala, puro parinig, may ebidensya daw pero hindi pa nilabas. Kaya nga ang mga tao madaling maniwala sa isang taong nasasabi na meron daw 51 billion kay Pulong, pero nasaan ang ebidensya? Ito na ha, ito na. Pilipinas mo release ana. May bangko ba sa Pilipinas na magre-release ng 51 billion? Ha? Tunto kang bayhana ka. Tonta ka. Tonta kang babae ka. 51 billion. Kadungog mo atong iro nga akong gidemanda, hantod karon padayon man among kaso. Di na ko isulti ang pangalan kay musikat siya. Karon nagputak na pod ni sulti na kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong 51 billion. Ito. Sabi ng isang taong putak ng putak dyan, na kinasuhan ni Pulong Duterte na until now, may hearing pa rin sila, na kada distrito ng kaniyang kinasasakupan ni Pulong, nagbahin-bahin na daw o nag-share-share na daw sa 51 billion. Yun. Tonto! Again, ha? Tagpila nga balay akong buhaton, tag-isa-gatos. Kabugo ni mo. Dahil daw sa 51 billion, pwede na daw ipagawa ito ng mga bahay sa kanyang distrito. Sabi ni Pulong, anong gusto mo? Gagawa ko ng 100 nga bahay? Tonto. Huwag nga na ko. Kani bali na po ni tanan sa kuha, ugma, sigurado ni. Arnie Tevez, ilang gitanggal. Paspas kayo. Ngapil og Zoom, di nila papilon. Kay kinahanglan presence. Hadlok ang tao patyon. Anong imo mga hadlokon? Kaning mga kauban akong congressman. Si Arnie Tevez daw, agad-agad, napalayas. Agad-agad, nawala bigla, parang bula. Kasi pag mag-a-attend daw ng meeting, ng Congress hearing, hindi daw pa-join sa Zoom. Sorry, Congressman Vince, Congressman Ungab. Demo diha, Congressman Alvarez. Awa man sila na hadlok. Ambots, Congressman Vince. Mamanta na hadlok, no? Hindi natakot sila. Yung ibang congressman hindi natakot. Isulti. Kung masugatan ka niya, speaker, tamparuson ka niya. Mutanaw lang ko, ti. Kay pagtindog balik, ako'y sumbag. Pag makita ko yung speaker na yan, sasampalin o di kaya susuntukin niya. Ha? Pasaylo ako ninyo ha, nag-wild na po ko. Pasensya na po, patawad po na nagiging wild ako sa speech ko ngayon. Namanid ako kayong TV diya.
Basiglain na ninyong gitanaw, bagong Pilipinas na ha? Bagong baliw? Bagong Pilipinas, Ay, bagong baliw. Pasaylo ako ninyo, pasaylo ako, nagyaw-yaw ko diri. Wag ko niya gitudloan magyaw-yaw. Karon ra. Karon ang aking ama na magsalita ng bastos. Wala nag-wild, nagyaw-yaw. Nagyaw-yaw siya, nagsalita siya. Indonesia, diri ra ko sa Davao. Diri ko na tao, diri ko mamatay. Dito ako na tulong ako ninyo diri mga mo na sa Davao daw siya ipinanganak, so doon din siya mamamatay. Okay. So yun po ang kabuuan ng speech ni Pulong Duterte. Hina-highlight ko lang yung 51 billion na hinahanap na maraming tao. Nasaan na daw ang 51 billion? Ang sabi ni Pulong, talaga ba? 51 billion? Sabi ni Pulong, sige, mag-hearing tayo sa Kongreso para magkaalaman na. Talaga? Sinong bangko ang mag-release ng 51 billion on that day para kunin ko? At sabi daw, pinalalabas daw na sa distrito ni Pulong, ang 51 billion ay ipinagawa ng mga bahay. Grabe no, ang mga issue nila. Ito pa kabibig ang i-share ko sa inyo. Masashock talaga kayo kabibig. Merong isang vlogger ang nagpresenta. Ewan ko kung saan niya nakuha itong muna kabibig ha, itong mga documents and the same time mga figures na kung saan dinidescribe dito kung sa sino ba ang may kasalanan sa pag-release or totoo nga bang may ni-release. Ito ha. 1 billion. So you would see that compared to the instruction made. Ito ha, sa Malacanang. Ito yung proposed budget ng Malacanang para sa Davao City District ha. Ito yon. By Malacanang, so that would be FPRRD then. There was a total of 25.2 billion. But it was increased by the Congress itself. So ito 25 billion. Pero nagulat na lang sila na ito yung increased amount ng ibinigay ng Kongreso para sa Davao City. Yan. The 51 billion that Elizalde Co made it as an issue because there was an allocated amount of 51 billion that was approved by the Congress itself through the GAA. So you see how they manipulated this information, and you would notice here. Year 2023, what do you see? It's a little bit covered, but you can see it. In 2023, there is 1.9 billion that was instructed by Malacanang, but nonetheless, it was also increased by the Congress to 5.2. So what's the issue about the increased allocation that amounted to 51 billion in the end, when these amounts were appropriately approved by the Congress itself? So ang Kongreso pala ang nag-approve. Bakit sila kaya kung nasa na ang 51 billion, may ganito, may ganyan, sila pala ang nag-approve. Kagaya ng bagong pasabog ni Senator Amy Marcos tungkol sa DSWD ACA program. Na-release na ang 26 billion pero wala pang programa. Wala pang guidelines. Pero na-approve na ng Congress at na-release na ang pera. Diba? These amounts that they keep repeating it, 13.7 billion, 25 billion, 13 billion, a total of 51 billion, are approved by the Congress themselves. This amount on the left are the approved instructed by Malacanang. So that 51 billion is even approved by the Congress itself. So billion pesos, and Congress raised it to 13 and Congress billion raised pesos. it to 13 These billion. data were confirmed by the DPWH, which... Okay, in this part, it says, DPWH confirmed the amount of 51 billion. That's good. That DPWH confirmed that 51 billion. It means she confirmed that there was 51 billion. But who managed that 51 billion? Is it Paulo Duterte or DPWH? Ang tatangan ng mga nanonood dito, ang simple-simple ng news na yan, dapat maintindihan, DPWH ang humawak ng pera at sila ang may accountability
to show evidences how the 51 billion was spent. Diba? O, ano na? Nakuha ba ni Pulong? Sino ang humawak sa 51 billion? Si Pulong o ang DPWH? So, dapat ang DPWH ang managot sa 51 billion. Diba? Kaya nga sabi ni Pulong, ako talaga ang sinabihan yung nakatanggap sa 51 billion? O, ito na. Ano pa bang gusto niyong pruweba? Kasi sometimes, tayo kasi, alam nyo, agad-agad kung ano ang nakikita natin sa news, ano ang nababasa natin sa news, agad-agad may interpretasyon tayo. Hindi tayo agad-agad na i-analyze yung news, ano ba ang content ng news, ano ang story behind the news, ano ngayon. So, base sa news, it was, ito PH House panel proves 51 billion allocation for Davao City District of Representative Paulo. Di ba? Tapos dito sinabi na DPWH ang humawak ng pera. Di ba? Again ha? Okay, again. Pakinggan ulit natin. Galing sa news. Ito, para at least ba alam natin. Nasaan na ba? This part. Go. Or DPWH. Ang tatangan ng mga nanonood dito, ang simple-simple. But who managed that and confirmed that 51 billion? Okay, in this part, and Congress raised it to 13 and Congress raised it to 13 These billion. data were confirmed by the DPWH, which... Okay, in this part, it says, DPWH confirmed the amount of 51 billion. That's good. That DPWH confirmed that 51 billion. It means she confirmed that there was 51 billion. But who managed that 51 billion? Is it Paulo Duterte or DPWH? Ang tatangan ng mga nanonood dito, ang simple-simple ng news na yan, dapat maintindihan, DPWH ang humawak ng pera at sila ang may accountability to show evidences how the 51 billion was spent. 1 billion. Yan na. Yan na kabibig ang aking latest libak-libak for today. I do hope na meron din ako yung nakuha na impormasyon. Hindi puro nasaan yung 51 billion. Magtanong tayo sa DPWH ng Davao City. Diba? Hindi sana sila maglabas ng transparency report. Hindi sana sila yung nag-explain kung saan napunta ang 51 billion. Yun na ha. So, don't forget to share, like, and subscribe to this video. To this channel pala. Bye everyone. See you next time.